Sa gitna ng malawak na disyertong ito, ang bayan ng Israel ay nakalatag na parang karagatang puno ng mga tolda, isang organisadong masa, ngunit tinatamaan ng pagkaabala at kawalan ng katiyakan. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay sumusunod kay Moises, ang piniling pinuno ng Diyos na humamon sa kapangyarihan ni Paraon, nagbukas ng dagat upang magbigay daan at tumanggap ng mga tapyas ng batas sa bundok Sinai. Sa tabi niya si Aaron, sa kanyang tahimik na autoridad, ay nagsasagawa ng sakripisyo na mamagitan sa pagitan ng bayan at ng Diyos na gumagabay sa kanila sa pamamagitan ng mga ulap sa araw at apoy sa gabi. Sa mga Levita, isang tao ang namutawi, hindi dahil sa kanyang formal na posisyon, kundi sa kanyang malakas na presensya. Si Korah, anak ni Iyar, apo ni Koate at inapo ni Levi, ay may matalim na isipan at isang mahusay na kakayahan sa pagsasalita na nahihirapan ang lahat ng naroroon. Ang mga nakikinig sa kanya sa mga pagpupulong ng tribo ay hindi lang nakikita siya bilang isang simpleng lingkod ng tabernakulo. Ang ilan ay nakikita siya bilang isang umuusbong na leader, habang ang iba naman ay tinitingnan siya bilang isang banta. Mula pa noong bata pa siya, si Korah ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag. Kilala niya ng malalim ang mga batas, maingat na pinagmamasdan ang mga ritual, nauunawaan ang mga sagradong simbolo at naglalakad sa pagitan ng mga pari na may paggalang, ngunit may kasamang lumalalang kakulangan ng kasiyahan. Bawat gawain na ibinibigay sa kanya, tulad ng magdala ng tabernakulo o magbantay ng mga sagradong gamit, ay nagdudulot sa kanya ng isang hindi pagkakasunduan na nagsasabi na siya ay maaaring gumawa ng higit pa, na nararapat siya para sa higit pa. Ang pagsisimula ng mga duda ay mabilis na naging isang malalim na hindi kasiyahan. Pinagmamasdan ni Korah si Aaron na napapaligiran ng mga anak na magmamana ng sakripisyo at nakita niya ang isang saradong sistema. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa isang bagay na tila para lang sa isang pamilya at nagtatanong siya, bakit sa lahat ng mga Levita at mga anak ni Israel, tanging si Aaron at ang kanyang mga inapo ang maaaring maglingkod sa harap ng Panginoon? Hindi ba tayo lahat ay banal? Hindi ba tayo lahat ay naglalakad sa ilalim ng parehong ulap? Ang mga tanong na ito, na dating tahimik, ay nagsimulang ipamahagi. Sa lihim, si Korah ay nagsimulang magtipon ng mga makapangyarihang tao at mabilis na kumalat ang mga salita ng hindi pagkakasundo. Sa ilalim ng mga sulo sa kampo, sina Datan at Abiram, mga lider ng tribo ng Ruben, ay lumapit. Bagaman hindi sila mga Levita, sila rin ay mayroong galit sa pamumuno ni Moises. Si Datan, na may mapait na alaala ng Ehipto, ay naaalala pa ang mga pangako ng isang masaganang lupa, kalayaan at katarungan, samantalang si Abiram, may galit at impulsibo, ay nakikita si Moises hindi bilang isang lingkod ng Diyos, kundi bilang isang taong nagtipon ng kapangyarihan at pinangunahan ng bayan sa isang walang katapusang disyertong. Si Korah, Datan at Abiram ay nakatagpo ng pagkakatulad sa mga salitang binitiwan ng bawat isa, at ang mga bagay na marami sa kanila ang nararamdaman ngunit hindi kayang sabihin. Sa mga sumunod na gabi, nagsimulang dumami ang mga pagpupulong, ang mga salitang katarungan, pagkakapantay-pantay at eksklusibidad ay paulit-ulit na binanggit sa mga maraming bilog. Ang hindi kasiyahan ni Korah ay natagpuan ng pagkakatulad sa mga puso ng marami. Siya ay nagsasalita ng kalmado ngunit may determinasyon. Ang kanyang retorika ay nagsama ng lohika at sigasig, hindi umaasa sa pag-aalab, kundi hinihikayat ang lahat na mag-isip. Kung tayo ay lahat na piniling bayan, bakit tanging ang ilan lamang ang may pribilehiyong lumapit sa Diyos?
Samantalang si Moises ay patuloy na nagsasagawa ng kanyang banal na misyon, naririnig ang mga bulong sa pagitan ng mga tolda at nakikita ang mga nag-iwas na mata, ngunit nanatili siyang tapat sa kanyang tawag. Si Aaron, walang kaalaman sa mga pagsasabuatan ni Korah, ay patuloy na naglilingkod sa altar kasama ang kanyang mga anak. Ingatan ang mga banal na ritual na may takot at debosyon. Ang tabernakulo, itinayo na may mga telas na maingat na tinahi at isang masusing estruktura ay nanatili sa gitna ng kampo bilang isang paalala ng banal na presensya. Ngunit para kay Korah, ang tabernakulo ay isang simbolo ng dibisyon, isang patuloy na paalala na mayroong isang sagradong lugar na hindi siya maaaring pumasok, isang tungkulin na gaano man siya kapuno ng debosyon, hindi niya maaaring gawin. Habang nagiging hindi matiis ang init ng disyerto, tumitindi rin ang tensyon sa loob ng kampo. Si Korah, na dati tapat sa kanyang mga gawain, ngayon ay gumagawa na ng mga iyon ng may malamig na damdamin. Ang kanyang mga salita, na dati ay tahimik lamang, ay nagsimulang kumalat ng may higit na kumpiyansa. Sa mga paligid ng mga siga ng apoy, siya ay nagsasalita tungkol sa kapwa-kabanalan ng lahat. Inaalala kung paano naglalakad ang Diyos sa gitna ng bayan at tinatanong ang sistema ng awtoridad na naghihiwalay sa kanila mula sa direktang paglapit sa Diyos. Hindi lamang ito isang nagbabagang talumpati, ito ay isang estratehiya. Alam niya kung kailan dapat magsalita, kanino dapat magsalita, at paano maapektuhan ang mga nakikinig. Iniiwasan niyang personal na atakihin si Moises, bagkus pinagtutuunan niya ng pansin ang mga prinsipyo ng hustisya at pagkakapantay-pantay. Hindi si Korah laban kay Moises, kundi para sa isang mas makatarungang modelo para sa lahat. Hindi niya nais na wasakin kundi gawing bago at mas makatarungan. Tinitingnan niya ang sarili bilang tinig ng katuwiran na kabalot sa balabal ng espiritual na sigasig. Habang lumilipas ang panahon, ang kung ano noon ay simpleng pagdududa ay naging isang kilusang lumalakas. Sina Korah, Datan at Abiram ay bumuo ng isang matibay na alyansa na humihila ng mga hindi masisiyahan na mga pinuno, mga Levitang may sama ng loob, at mga tribong pakiramdam ay naisantabi sa pinakamahahalagang desisyon. Ngunit alam ni Korah na kahit na siya ay nagsasalita para sa bayan, siya ay hinahamon ang estrukturang itinatag ng Diyos. Si Moises ay hindi lamang isang kaakit-akit na lider. Siya ay ang propetang pinili ng Diyos, isang taong nakikipag-usap sa Diyos ng mukha sa mukha. Si Aaron ay hindi lamang kapatid ni Moises, siya ang sumagisag na punong saserdote na itinatag ng Diyos. At gayunpaman, nagpapatuloy si Korah na ang pananalig ay halo ng yabang at ang kanyang sigasig ay halo ng ambisyon. Siya ay malapit ng tumawid sa isang linyang hindi na mababalikan, sa isang tahimik na gabi, habang ang malamig na hangin ay umiikot sa mga tolda at ang mga bantay ay maingat na nakatanaw sa langit. Gumawa si Korah ng desisyon na dalhin ang kanyang talumpati lampas sa mga lihim na pagpupulong. Alam niya na narating na ang sandali upang harapin si Moises. Hindi ito magiging isang Levita laban sa isang propeta, kundi isang kinatawan ng bayan laban sa pamumuno na ayon sa kanya ay naging elitista at hindi makatarungan. Habang ang kampo ay natutulog pa rin, inihahanda ni Korah ang kanyang sarili, tinipon ang kanyang mga taga-suporta at inaaral ng mabuti ang kanyang mga sasabihin. Ang binhi ng paghihimagsik ay naihasik, ang apoy ng tunggalian ay nakabukas, at di nagtagal ay magiging entablado ang mga tolda ng Israel para sa isang pangyayaring huhubog sa kasaysayan. Hindi ito magiging isang pampulitikang labanan, kundi isang sagupaan sa pagitan ng makataong ambisyon at banal na kaayusan. Nang sumikat ang araw, nililiwanag ang disyerto ng isang matindi at hindi mapigil na liwanag. Ang mga tolda ng kampo ng Israel ay nagniningning sa papataas na init. Ngunit sa puso ng bayan,
may isang mas naglalagablab, ang tunggalian. Iba ang araw na iyon. Ang kampo ay tila nasa katahimikan na parang ang hangin ay puno ng tensyon. Mga bulong na puno ng agam-agam ang kumakalat sa pagitan ng mga tolda. Sina Korah, Datan at Abiram ay handa ng dalhin ang kanilang hinaing pasulong. Hindi na sila nag-iisa. Nakabuo si Korah ng 250 lalaki, hindi lamang mga Levita, kundi mga prinsipe at pinuno mula sa lahat ng 12 tribo, mga kagalang-galang na lalaki na ang pagdududa ay tugma sa kay Korah. Bakit tanging si Moises lamang? Bakit si Aaron lamang? Bakit isang sistemang ang iilang may kapangyarihang mamamagitan samantalang marami ang kailangang sumunod? Sa mga araw bago ang sandaling iyon, maingat na nililibot ni Korah ang mga gilid ng kampo. Tahimik na nakikipag-usap sa bawat lalaki, maingat na nakikinig, pinipili ang kanyang mga salita ng may eksaktong tiyaga. Marami sa mga nakikinig sa kanya ay pagod na. Ang disyerto ay walang awa. Ang pangako ng lupang ipinangako ay nagiging lalong malabo. Kapag ang hinaharap ay nagiging hindi tiyak, pati ang banal na kaayusan ay tila nagiging questionable. Maliwanag na sinabi ni Korah na hindi siya naghahanap ng kapangyarihang personal, kundi espiritual na pagkakapantay-pantay. Pinagbatayan niya ang kanyang mga argumento sa mga banal na kasulatan. Inaalala sa lahat na ang Diyos ay nasa gitna ng buong bayan at hindi lamang sa isang linya ng saserdote. Habang siya ay nagsasalita ng higit pa, mas maraming puso ang sumasama sa kanya. Ang kanyang mga argumento ay kumakalat na parang hangin sa tuyong kapatagan, inuulit-ulit mula tolda hanggang tolda. Ang kilusan ay lumalaki. Samantala, si Moises ay nananatiling tahimik. Nakikita niya ang mga nag-iwas na tingin, nararamdaman ang bigat ng mga bulong, ngunit hindi siya umaatak. Alam niya na ang sandaling iyon ay hindi politikal kundi espiritual, at ang sagot ay hindi manggagaling sa kanya kundi mula sa Diyos. Si Aaron naman ay nananatili sa kanyang tungkuling saserdotal, nararamdaman ang bigat ng nalalapit na pangyayari. Isa siyang taong mapagdasal at may paggalang, at alam niyang ang saserdoteng kanyang pinanghahawakan ay hindi isang personal na pribilehiyo, kundi isang banal na responsibilidad. Lubhang nalulungkot siya sa paghamon sa kanyang gawain ng mga taong ginamit ito bilang watawat ng katarungan. Nagsimulang magplano sina Korah at ang kanyang mga kakampi para sa susunod na hakbang. Ang mga lihim na pagpupulong ay napalitan ng mga bukas na asembleya kung saan pinagtalakay nila ang pangangailangan para sa isang bagong pamumuno na mas inklusibo. Ipinangatuwiran ni Korah na hindi ito tungkol sa paghihimagsik, kundi sa isang espiritual na muling pag-ayos. Naniniwala siya na ang umiiral na estruktura ay hindi sumasalamin sa ideal ng isang Diyos na namamasyal sa gitna ng lahat. Sa kanyang tabi, sina Datan at Abiram ay nagpapainit ng damdamin sa kanilang mga salaysay ng pagkadismaya. Pinag-uusapan nila kung paano ang paglabas mula sa Ehipto ay nangangako ng kalayaan at kasaganaan, ngunit nagbunga ng kakulangan at pagdurusa sa disyerto. Inaalala nila ang mga araw ng kasaganaan sa Ehipto kahit pabilang mga alipin na taliwas sa tigang na disyerto. Ang baluktot na alaala na iyon ay naging gasolina sa kanilang paghihimagsik. Habang tumatagal, ang kilusan ni Korah ay lumakas, hindi lamang dahil sa kanyang mga salita, kundi dahil sa kontekstong bumabalot dito. Parang siya ang nagbigay boses sa isang sama-samang pagkadismaya na nagtatakang hamunin ang umiiral na autoridad. Lalong tumindi ang hati sa loob ng kampo. Sa hanay ng mga Levita, marami ang nahati. Sila rin ang nagdadala ng tabernakulo, nagtatayo ng mga kurtina, nagbabantay ng mga sagradong kagamitan, ngunit hindi sila pinapayagang humawak o lumapit sa altar. Ang pagiging saserdote ay naging isang ipinagbabawal na teritoryo at para sa marami, hindi na ito mukhang makatarungan. Ang tiwalang dati ay matatag ay unti-unting nauupos.
Habang tumitindi ang tensyon, papalapit na ang oras ng pagharap. Sina Korah, Datan at Abiraw, kasama ang kanilang 220 tagasunod, ay handang harapin si Moises at humiling ng pagkakapantay-pantay sa paglapit sa mga sagradong bagay. Alam ng kongregasyon na may malaking bagay na malapit nang mangyari, ngunit walang nakakaalam kung ano ang aasahan. Hindi lamang hinahamon ni Korah si Moises, hinahamon niya ang mismong kaayusang itinatag ng Diyos. Sa mga nakaraang araw, tahimik na nililibot ni Korah ang mga gilid ng kampo. Siya'y maingat na nakikipag-usap sa bawat lalaki. Laging tumitingin sa kanilang mga mata, tahimik na nakikinig, alam eksakto kung ano ang sasabihin at kailan. Marami sa mga nakikinig sa kanya ay pagod at nadismaya na sa mahabang paglalakbay sa disyerto. Ang hindi mapigil na init at ang paghihintay sa ipinangakong lupa na tila palaging malayo ay nagpapahina sa pananampalataya ng bayan. Kapag ang mga pangako ng Diyos ay tila malayo, pati ang kaniyang kaayusan ay maaaring magmukhang sapilitang batas lamang. Sa mga formal o impormal na pagtitipon na tumitindi sa bawat gabi, binibigyang diin ni Korah na ang kanyang pakikibaka ay hindi para sa kapangyarihang personal, kundi para sa isang mas dakilang prinsipyo, ang espiritual na pagkakapantay-pantay. Ginagamit niya ang mga banal na kasulatan bilang batayan ng kanyang mga argumento. Pinaaalalahanan ang bayan na ang Diyos ay nasa gitna ng lahat at hindi lamang sa isang linya ng saserdote. Habang kumakalat ang kanyang mga salita, dumarami ang mga taong sumasama sa kanya. Mula tolda hanggang tolda, ang mga argumento ni Korah ay paulit-ulit at pinatatag. Ang mga lalaki at babae ay inuulit ang kanyang mga salita ng may kasigasigan. Ang mga ina ay bumulong sa kanilang mga anak kung ano ang kanilang narinig sa mga huling pagpupulong. Ang pagtatanong ni Korah ay hindi lamang umuukit sa mga puso, ito ay nagiging isang kilusan. Alam niya na may isang mas malaking bagay na nabubuo at mas maraming tao ang sumusuporta sa kanyang pangitain ng isang saserdoting bukas para sa lahat, hindi lamang sa isang partikular na angkan. Habang ito ay nangyayari, nananatiling tahimik si Moises. Napapansin niya ang mga nag-iwas na tingin. Nararamdaman ang bigat ng mga bulong na dati ay nagkakalat lamang, ngunit ngayon ay may malinaw na layunin. Ngunit alam ni Moises na hindi ito ang oras para magmadali. Naiintindihan niyang ang sitwasyon ay espiritual, hindi politikal, at ang sagot ay hindi dapat manggaling sa kanya kundi mula sa Diyos. Kasama niya sa tabi si Aaron na nananatiling tapat sa kanyang tungkulin, isinasagawa ang mga ritual sa tabernakulo. Bagaman ginagawa niya ang kanyang banal na tungkulin, ramdam niya ang bigat ng nalalapit na pangyayari. Naiintindihan niyang ang kanyang posisyon ay hindi isang personal na pribilehiyo, kundi isang sagradong responsibilidad na ibinigay ng Diyos. Ang makita ang kanyang gawain na hinahamon ng iba na ginagamit iyon bilang watawat ng katarungan ay labis na nagpapalungkot sa kanyang puso. Habang naghahanda si Korah at ang kanyang mga tagasunod para sa susunod na hakbang, ang mga lihim na pagpupulong ay naging mga bukas na asemblya. Ngayon, sa gitna ng kampo, ang mga pinuno ay pinag-uusapan ang pangangailangan para sa isang bagong pamumuno, isang pamumuno na mas inklusibo, mas makatarungan. Ipinipilit ni Korah na hindi ito isang paghihimagsik, kundi isang espiritual na muling pag-ayos. Ang umiiral na estruktura ay hindi sumasalamin sa ideal ng isang Diyos na naglalakad sa gitna ng lahat. Kasama niya sina Datan at Abiraw na nagpapainit ng damdamin habang inaalala at inuulit ang paglalakbay ng bayan mula sa Ehipto. Isang paglalakbay na nangangako ng kalayaan at kasaganaan, ngunit nauwi sa uhaw, init at paulit-ulit na hirap sa disyerto. Ang mga alaala ng kasaganaan sa Ehipto kahit pabaluktot ay nagpapatindi ng galit
laban sa mga paghihirap ng disyerto. Para sa maraming tao, si Moises ay nawalan ng kontrol at ngayon ay dinadala lamang ang bayan sa isang lugar na walang kinabukasan. Ang disyerto ay tila walang katapusan at ang mga pangako ng Diyos ay nagiging parang walang laman. Ang talumpati ni Korah, higit pa sa mga salita lamang, ay isang tugon sa mga tanong na marami ang hindi nangahas itanong. Sa hanay ng mga Levita, lalo pang lumaki ang hati. Marami sa kanila ang may parehong gawain at parehong hangganan tulad ni Korah. Sila rin ang nagdadala ng tabernakulo, nagtatayo ng mga kurtina, nagbabantay ng mga sagradong gamit, ngunit kailanman ay hindi sila pinahihintulutang humawak o lumapit sa altar. Ang pagiging saserdote, isang sagradong at eksklusibong teritoryo, ay tila hindi na makatarungan sa marami. Sa ilang mga pamilya, ang mga ama at anak ay tahimik na pinag-uusapan ang isyu ng pamumuno sa likod ng mga tolda. Maari bang nagkamali si Moises? Baka maling naunawaan ni Aaron ang tawag ng Diyos. Ang klima ay puno ng pagkakabiyak. At ang tiwala na dati ay matatag ay unti-unting nasisira. Ang kampo ay nahahati hindi lamang ayon sa tribo, kundi ayon sa ideolohiya. Sa isang banda, ang mga tapat kay Moises. Sa kabilang banda, ang mga naniniwala na panahon na para sa pagbabago. At sa gitna, naroon ang mga natatakot sa parehong panig, nangangamba na ang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng puot ng Diyos. Sa gabi, sa ilalim ng mga bituin, may mga malalalim na pag-uusap na nagaganap. Si Korah, mas kalmado at mas determinado kaysa dati, ay nagsasalita ng malinaw at may paninindigan. Ipinahayag niya na ang kanyang layunin ay hindi personal na pakikibaka, kundi para sa kabutihan ng buong bayan. Ang kanyang laban ay hindi kay Moises, kundi para sa katarungan para sa lahat. Ipinilit niya na ang pagiging saserdote ay dapat bukas sa sinumang karapat-dapat, hindi lamang sa mga inapo ni Aaron. Sa bawat talumpati, mas maraming lalaki ang sumasama kay Korah, mas lumalakas ang kanilang damdamin at mas malinaw ang hati sa kampo. Ngunit alam ni Korah na hindi sapat ang simpleng pagtatanong, kailangan din ang pagkilos. Sinimulan niyang ihanda ang isang direktang pagtatalo, hindi na mga lihim na pagpupulong o mga usapan sa dilim. Alam niya na ang tunggalian ay magiging pampubliko at ito ang magiging kritikal na sandali upang ipakita kung sino ang may tunay na autoridad. Mabilis kumalat ang balita. Sina Korah at ang 250 pinuno ay magtatanghal sa harap ni Moises at hihiling ng isang malinaw na tugon. Hindi sila maghahabol, hihiling sila na magpakita ang Diyos ng kanyang sarili. Kung tama sina Moises at Aaron, naway ipakita ito ng Panginoon. Kung hindi, naway may karapatan din ang mga banal na tao mula sa lahat ng mga tribo na lumapit sa altar. Sa bisperas ng pagtitipong iyon, kakaunti ang tulog ng mga tao sa kampo. Marami ang tahimik na nanalangin, habang ang iba ay tumitingala sa langit, naghihintay ng anumang tanda. Kahit ang mga bata ay ramdam ang tensyon sa hangin, nauunawaan na may mahalagang kaganapan na malapit ng maganap. Ang nagaganap ay hindi lamang isang politikal na alitan, kundi isang labanan ng pananampalataya, isang sagupaan sa pagitan ng pagsunod at pagtatanong, tradisyon at pagbabago. Kinabukasan, bumangon si Korah bago pa sumikat ang araw. Tahimik niyang isinusuot ang kanyang tunika at inihahanda ang sarili para sa isang sandaling alam niyang magiging kapuspusan. Batid niya na sa paglalakad niya sa hakbang na iyon, tumatawid siya sa isang espiritual na hangganan, ngunit may di matitinag na paniniwala na ang kanyang layunin ay para sa mas mataas na prinsipyo at hindi laban sa Diyos. Kasama niya ang iba pang mga lider, lahat ay may hawak na mga insensaryo, isang simbolikong kilos upang iharap ang kanilang argumento sa harap ng Diyos, naghahangad ng pagpapatunay para sa kanilang pananampalataya at konsagrasyon. Nais nilang ipakita
na ang kanilang debosyon ay tunay, na hindi sila mas mababa o hindi karapat-dapat tulad ng mga kasalukuyang nagsasagawa ng mga tungkulin ng saserdote. Narito ang kabuuang salin sa Filipino ng tekstong iyong ipinadala. Habang papalapit sila sa gitna ng kampo, ang kanilang mga hakbang ay matatag at maayos. Ang bayan, nasa ganap na katahimikan, ay gumagawa ng puwang para sa kanila. Ang mga mata ay sumusunod sa kanila at ang mga nanginginig na mga kamay ay itinaas. Ngunit walang sino mang nangahas na humadlang. Ang hangin ay tila mabigat, na para bang alam ng lahat na ang sandaling malapit ng sumapit ay magpapasya sa hinaharap. At saka lumitaw si Moises. Ang kanyang tindig ay kalmado, hindi nababahala, napapaligiran ng isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa anumang salita. Tinitingnan niya si Korah ng may kapayapaan, hindi may galit o takot, kundi may tahimik na katatagan. Alam ni Moises na ang bigat ng paparating na pangyayari ay hindi dapat padalus-dalos na pinag-uusapan. Hindi baguhan si Korah, isa rin siyang kapatid na Levita, isang naglingkod sa Panginoon sa kanyang sariling paglalakbay. Ngunit ngayon, tinatawid na ni Korah ang isang hangganang bihira lamang na tinatawid ng iba. Ang buong kampo ay nasa tahimik na paghihintay. Ang mga insensaryo ay ilaw pa lamang, at sa wakas ang mga argumento ay ihaharap sa harap ng Diyos. Wala nang lugar para sa mga salita o debate ng tao. Ang labanan ay nasa pagitan ng makataong ambisyon at banal na awtoridad. Si Korah ang nasa unahan, at ang kanyang mukha, bagaman seryoso, ay may tahimik na determinasyon. Para sa kanya, ang araw na iyon ay hindi isang hamon laban sa awtoridad ni Moises, kundi isang paghahanap ng katarungan para sa lahat. Pakiramdam niya na siya ang boses ng isang tahimik na nakararami na matagal ng pakiramdaman na sila ay nasa laylayan ng pinakamahalagang desisyon. Sa kanyang tabi, sina Datan at Abiram ay nanatiling malayo, tumatangging lumapit sa tabernakulo, nanatili sa harap ng kanilang mga sariling tolda bilang malinaw na senyas ng kanilang pag-aalipusta sa pamumuno ni Moises. Si Moises, may mabagal at may paggalang na mga hakbang, ay naglakad patungo sa grupo ni Korah. Ang kanyang tindig ay kalmado ngunit puno ng paggalang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Korah, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong tinitingnan ang isang kapatid na naligaw ng landas. Sa kanyang tabi, tahimik na sumunod si Aaron. Ang kanyang mukha ay ipinapakita ang bigat ng sandaling iyon. Nang dumating si Moises, hindi niya itinaas ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga salita ay malinaw at tuwiran. Ipinaalala niya sa bayan na si Korah bilang Levita ay pinili na ng Diyos upang maging malapit sa sagrado, at ang paglilingkod sa tabernakulo ay isang banal na pribilehiyo, hindi isang posisyong dapat tinatamo dahil lamang sa ambisyon. Nagbigay si Moises ng isang retorikal na tanong. Kung nais ni Korah ang pagiging saserdote, bakit hindi siya nasisiyahan sa posisyong ibinigay na sa kanya? Nakinig si Korah, ngunit hindi siya nagalaw. Para sa kanya, ang kawalang katarungan ay hindi ang pagkakaroon lamang ng papel, kundi ang ideya na ang pagkakaiba-iba ng tungkulin ay magiging isang espiritual na hierarkiya na hindi malalampasan. Ang paniniwala niya ay ang buong kongregasyon ay banal at ang Panginoon ay nananahan sa gitna ng lahat, hindi lamang ng maliit na pangkat. Kaya't bakit, pagkatapos ng napakaraming bilang, 2 tao lamang ang dapat mamukod? Ang bayan na nakapaligid ay tahimik na nanunood. Ang iba ay umiindak sa pag-ayon, habang ang iba na mas nag-aalinlangan ay may mga tingin na mababa, natatakot sa mga posibleng kahihinatnan. Pagkatapos, nagbigay si Moises ng isang nakakagulat na panukala. Ipinahayag niya na sa susunod na araw, ipapakita ng Panginoon kung sino ang banal at sino ang pinili niya.
Sina Korah at ang kanyang mga tagasunod ay dapat lumitaw sa harap ng tabernakulo kasama ang kanilang mga insensaryo, tulad ng gagawin ni Aaron. Walang pagsubok ng tao, walang debate, ang direktang pagpapahayag ng Diyos ang magpapasya kung ano ang tunay na makatarungan. Ang panukalang ito ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat dahil hindi ito isang pakikipagbuno ng tao, kundi isang banal na resolusyon. Gayunpaman, tumanggi si Datan at Abiraw na makibahagi. Nang ipadala ang mga mensahero upang sila'y tawagin, ang sagot nila ay puno ng pang-aasar. Indakusahan nila si Moises na inalis sila mula sa Ehipto, isang masaganang lupa, at dinala lamang sila sa isang walang katapusang disyerto. Sinabi nila na hindi natupad ni Moises ang kanyang mga pangako at inilagay lamang ang kanyang sarili sa itaas ng bayan. Narating ang mga salitang iyon sa mga tainga ni Moises at malalim siyang nabigla. Buong puso niyang ibinagsak ang sarili sa lupa, nanalangin sa Diyos na humatol ng may katarungan, na inaalala na wala siyang inalis sa sinuman at ang kanyang katapatan ay nananatiling buo. Ipinanalangin niya na ang katotohanan ay mailantad dahil alam niyang ang paghahatol ay hindi nakadepende sa kanyang pagsingit kundi sa kalooban ng Diyos. Sa gabing iyon, ang kampo ng Israel ay lubos na nalubog sa isang malalim na katahimikan. Ang bayan ay naghihintay na para bang ang mismong hangin ay puno ng isang damdaming madaling madama. Sina Korah at ang kanyang mga tagasunod ay buong paniniwala sa kanilang dahilan, dala ang kanilang mga insensaryo na handa para sa nalalapit na sandali. Ang bayan sa kabilang banda ay nasa kalagayan ng pagbabantay at panalangin. Ang ilan ay nag-ayuno, ang iba ay nanatiling gising, at lahat ay may kamalayan na may isang bagay na napakahalaga ang malapit ng mangyari. Sa kalooban ni Moises, may isang pakiramdam ng kapayapaan, hindi dahil sa katiyakan ng agarang tagumpay, kundi dahil sa paniniwala na natupad niya ang tawag ng Diyos. Naalala niya ang nagliliyab na palumpong, ang tungkod na naging ahas, at ang dagat na humiwalay. Alam niya na kung sinimulan ng Diyos ang gawaing iyon, kanya rin itong tatapusin, hindi kailanman mabibigo. Pagdating ng pagsikat ng araw, naghahanda na ang tanawin para sa dakilang pagtatalo. Sina Korah at ang kanyang mga lalaki, kasama ang mga insensaryong nakabukas, ay naglakad patungo sa tabernakulo. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa buhangin. Ang usok ng insenso ay umakyat sa langit na parang isang tahimik na panalangin. Si Aaron, dala ang kanyang insensaryo, ay lumapit na may payapang mukha, ngunit may malalim na pag-aalala. Si Moises, na may kaniyang marangal na tindig, ay lumapit sa bayan para sa huling beses bago ang dakilang kilos. Hiniling niya na lahat ay lumayo mula sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiraw, at pagkatapos ay nagbigay siya ng tahasang pahayag. Kung ang mga lalaking iyon ay mamatay ng natural, kung gayon ang Panginoon ay hindi siya sinugo. Ngunit kung mangyari ang isang hindi pangkaraniwan, tulad ng paglusong ng lupa sa kanila habang buhay pa, malalaman ng bayan na hindi si Moises ang kanilang hinahamon kundi ang Diyos. Ang mga salitang iyon ay nagtapos sa anumang pagdududa. Ang banal na tugon ay malapit nang dumating, at wala nang puwang para sa mga argumento, ang kilos na ng Diyos na lamang ang hihintayin. Ang kongregasyon sa malalim na katahimikan ay naghihintay. Lahat ay damang-dama ang bigat ng sandali, ngunit walang tiyak na nakakaalam kung ano ang mangyayari. Ang kalangitan ay malinaw, walang ulap, na para bang binabantayan ang sandali ng paghuhukom. Ang tabernakulo, ang sentro ng kampo, ay nananatiling matatag, at sa harap nito sina Korah at ang kanyang mga tagasunod ay nakatayo, dala ang kanilang mga insensaryo na nakabukas. Ang amoy ng insenso ay umaakyat na parang panalangin para sa pagpapatunay mula sa Diyos. Sina Moises at Aaron na malayo sa gitna ay nanonood sa ganap na katahimikan.
Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ngunit hindi nagpapakita ng anumang damdamin ng pagtatagumpay. Sa halip, ang nakikita sa kanilang mga mata ay isang malalim na paggalang dahil alam nilang hindi ito isang personal na usapin nila ni Korah, kundi isang nalalapit na banal na paghuhukom. Ang karamihan ay nanonood ng tahimik. Ang ilan ay umatras na ayon sa iniutos ni Moises. Ang iba ay nag-aalinlangan, nasa isang malalim na pagkabalisa. Ang hangin ay tila puno ng tensyon at lahat ay alam na ang sandaling iyon ay mahalaga. Pagkatapos, nagsimulang umuga ang lupa, ngunit hindi sa karaniwang paraan. Para bang ang buong disyerto ay nagluluksa, isang pagyanig mula sa kailaliman ng lupa ang umalingaw-ngaw sa mga tolda. Ang bayan ay nagsimulang sumigaw at ang takot ay mabilis na kumalat. Ang mga mata ay nakaabot sa direksyon ng mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Ang lupa ay nagsimulang gumalaw, umaalingaw-ngaw sa hindi inaasahang mga linya. Ang tila imposible ay nagsimulang mangyari. Isang malaking bitak ang bumukas sa lupa, nilalamon ang mga tolda at ang mga taong nasa loob nito. Ganap na nilamon sila ng lupa at pagkatapos na parang tahiin muli, ang lupa ay muling nagsara. Bitbit ang lahat sa loob nito. Nagpatuloy ang katahimikan. Ang karamihan ay napaluhod, umiiyak at nanginginig dahil sa takot. Ang nangyari ay hindi maikakaila. Hindi lamang ito isang parusa kundi isang direktang tugon mula sa langit sa paghihimagsik laban sa Diyos. Hindi na nakita ng bayan si Moises bilang isang ordinaryong leader, kundi bilang isang taong pinapalakas ng mismong kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ang paghuhukom ay hindi pa tapos. Nandoon ang 250 pinuno na naghandog ng insenso, dala ang kanilang mga insensaryo sa mga kamay, nanginginig sa harap ng kanilang nakita. Sa isang sandali, ang katahimikan ay nagbigay sa kanila ng maikling pag-asa. Marahil tapos na ang paghuhukom. Ngunit pagkatapos, bilang isang malinaw na tanda ng banal na hustisya, ang isang apoy ay bumaba mula sa langit, hindi tulad ng kidlat, ngunit may isang bagay na napakataas ng pagkatumpak at sobrenatural tumama sa mga insensaryo. Ang mga kamay ng mga lalaking may hawak ng insensaryo ay nagsimulang umapoy at sila ay bumagsak, nilamon ng apoy. Walang natirang buhay sa kanila. Undan ang mga insensaryo ay patuloy na nagliliyab sa banal na lupa at sa paligid nila ay mga abo lamang ng mga naglakas loob hamunin ang kautusan ng Diyos at nagdala ng kakaibang apoy sa harap niya. Ang bayan na nagulat at natakot ay napaluhod at bumagsak sa lupa. Inuulit ng sabay-sabayan, ang Panginoon ay makatarungan, ang Panginoon ay banal. Ang mga salita ni Korah ay naglaho sa hangin, at lahat ng kanyang mga alyansa at pagpupulong ay naglaho sa harap ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi nagdiwang si Moises at hindi nagalak si Aaron. Mayroong takot sa kanilang mga puso dahil hindi ito isang personal na tagumpay, kundi isang banal na paghuhukom. At ang bawat tagumpay na nagmumula sa paghuhukom ay may mga sugat na naiwan. Sa ilalim ng patnubay ni Moises, ang mga Levita ay inatasang kolektahin ang mga nasunog na insensaryo. Dapat silang hiyawan at gamitin upang takpan ang altar bilang isang walang hanggang alaala, isang paalala na tanging yaong tinawag ng Diyos ang maaaring lumapit upang maghandog ng insenso sa harap ng Panginoon. Noong gabing iyon, ang kampo ng Israel ay nalubog sa malalim na katahimikan. Ang takot ay nasa hangin at walang makatulog. Ang mga pamilya ay nagkubli sa kanilang mga tolda, nananalangin at nagmumuni-muni tungkol sa mga nangyaring kanilang nasaksihan. Ang mga luha ay hindi nawawala, ngunit may mabigat na pag-aalala rin, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Nag-isa sa kanyang tolda si Moises at muling yumuko na nakaharap sa lupa. Hindi niya hinanap ang pagkilala, kundi naramdaman ang bigat ng papel ng pagiging pinuno ng isang taong madalas masunurin, pero minsan ay matigas ang ulo
at patuloy na humaharap sa mga pagsubok na walang tigil. Ngunit sa sandaling iyon, may kapayapaan si Moises, hindi dahil sigurado siyang mananaig agad, kundi dahil alam niyang natupad niya ang tawag ng Diyos at kasama siya nito sa bawat hakbang. Kasama ng kanyang mga anak, si Aaron, ay nanalangin din ng taimtim. Kinausap niya sila na may bigat ng responsibilidad. Ang pagiging saserdote ay hindi pribilehiyo, kundi isang sagradong tungkulin na dapat gampanan ng may paggalang. Walang puwang para sa kayabangan, kundi para sa pagsunod sa Diyos. Kinabukasan, ang lugar kung saan bumukas ang lupa ay hindi minarkahan ng mga rebulto o monumento, kundi ng isang mapagpakumbabang katahimikan. Walang nangahas lumapit. Tila ang mismong lupa ay bumubulong pa rin ng aral na ibinigay nito. May ilang lalaki na naupo roon, tahimik na tinitingnan ng abot-tanaw. Sinisipsip ang bigat ng pangyayari. Ang iba ay mabagal na naglalakad, hindi alam kung paano bumalik sa dati, ngayon na may bago at malalim na pag-unawa. Sa mga pamilya, marami ang nagluluksa para sa mga nilamon ng lupa at may mabigat ang puso dahil sa kanilang pagkawala. Hindi lang si Korah ang rebelde, siya ay kapatid, ama, anak, at ang sakit na dala ng katotohanan ito ay hinaluan ng malalim na paggalang. Ang mga anak ni Korah na hindi direktang lumahok sa paghihimagsik at iniligtas ng habag ng Diyos ay nagsimulang tahakin ang isang bagong landas. Ang kanilang mga puso na nabago dahil sa nasaksihan nilang paghuhukom ay lumapit sa pagsisisi, paglilingkod, at pagsamba sa Diyos. Bagaman sila ay inapon ng isang taong humamon sa Diyos, naging sila ang sumulat ng ilan sa pinakamakapangyarihang mga salmo sa Israel, mga awit na nagpapahayag ng pananabik sa Diyos, paggalang at pagnanais na manahan sa mga bakuran ng Panginoon. Sa isang pagkakataon ng pagmumuni-muni kasama ang mga pinuno ng tribo, sinabi ni Moises nang may kalmadong tinig, ngunit may paninindigan. Ang kanilang nasaksihan ay hindi lamang paghuhukom, kundi isang walang hanggang aral. Ang kabanalan ng Diyos ay hindi dapat tinatrato na basta-basta lamang, at ang espiritual na pamumuno ay hindi nakukuha dahil sa sariling kakayahan, kundi dahil sa tawag ng Diyos. Ang bayan na nakikinig sa kanyang mga salita ay tumango ng may paggalang. Marami may luhang nasa mga mata na unawaan ng lalim ng mensahe. Inayos muli ang tabernakulo at ang mga Levita ay muling nagsagawa ng kani-kanilang tungkulin na may bagong sigasig. Ang altar na ngayoy natatakpan ng mga martilyadong insensaryo ng mga nalugmok na tao ay naging isang buhay na simbolo ng apoy na bumaba mula sa langit. Bawat handog na inalay doon ay naging isang panalangin ng pagsisisi, pagkakataon upang turuan ang mga anak tungkol sa bigat ng pangyayaring iyon, upang ang alaala ay hindi malimot. Unti-unti na unawaan ng bayan na ang pagiging masunurin sa Diyos ay hindi lamang salita. Ito ay pagpupugay sa kanyang banal na kaayusan, higit pa sa pagiging kabilang sa piniling bayan. Ang tunay na pagsunod ay tugon sa kanyang tawag, higit pa sa payak na pagtanggap ng mga utos. Si Korah, na sa simula ay simbolo ng paghihimagsik, ay ngayon naaalala bilang isang halimbawa na kahit mula sa sunog ng pagkabigo, may bagong buhay na maaaring umusbong. Ang kanyang mga anak, sa pamamagitan ng kanilang mga salita, ay nagpakita na sa kabila ng pagkabigo ng isang ninuno, ang habag ng Diyos ay nagbibigay pa rin ng pagbabalik loob at kapatawaran. Pagkatapos ng paghuhukom na nagbukas sa lupa at nilamon ang mga rebelde sa apoy, ang kampo ng Israel ay sinalubong ng isang malalim na katahimikan. Ang kabanalan ng Diyos ay malinaw na nagpakita, at mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, lahat ay nakaramdam na may nagbago ng lubos. Sa mga unang araw, halos walang nabanggit na salita. Ang mga gawain ay muling sinimulan, ngunit may bigat na dala.
ang mga handog ay bumalik sa altar at ang mga Levita na may dobling paggalang ay muling isinagawa ang kanilang mga tungkulin. Alam na bawat paglingkod ay puno ng bagong pagpapahalaga. Ang estruktura ng tabernakulo, ang mga damit, mga gamit at mga ritual ay lahat naghahatid ng paalala na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi personal na karangalan, kundi isang sagradong responsibilidad. Ang mga pamilya ay naging mapanuri at ang mga bata na may mga matang mapanuri ay nagtatanong kung bakit nilamon ng lupa ang mga tolda. Ang mga magulang na may nanginginig na tinig at nakayukong ulo ay paliwanag dahil hinamon nila ang kabanalan ng Diyos. Bagaman masakit ang trahedya, hindi ito naging isang walang katapusang pasan. Nagsimula ang bayan na maunawaan na ang paghuhukom ng Diyos ay hindi lamang parusa, kundi isang pagwawasto, isang tawag sa paggalang at para sa ilan, isang pagkakataon para sa pagbabalik loob at pagbabago. Kasama sa mga nakaligtas ang mga anak ni Korah, mga batang Levita na dahil sa kanilang edad o dahil tumanggi silang sumunod sa paghihimagsik ng kanilang ama ay iniligtas ng awa ng Diyos. Kahit na sila ay inapo ng isang taong humamon sa otoridad ni Moises, nagsimula silang tumahak sa isang bagong landas. Ang kanilang mga pangalan ay hindi kasama sa mga tumutol kay Moises, kaya naging buhay silang halimbawa na kahit pagkatapos ng malalim na pagkadapa, kayang ibalik ng Diyos ang isang buhay. Sa simula, sila ay naglakad sa gitna ng bayan na may bigat ng alaala ng kanilang ama. May mga tingin na mausisa at minsan ay mapanghusga. Ngunit sa paglipas ng panahon, pinili nilang maglingkod ng may kababaang loob, malayo sa ambisyon na sumira sa imahe ni Korah. Habang maraming tumitingin sa altar na may takot at pagsisisi, sila naman ay tumingin dito na may taos-puso at tapat na pagnanais para sa pagbabalik loob at kaligtasan. At sa gayon, ang mga henerasyong iyon ay nakatagpo ng bagong wika ng pagsamba sa Diyos. Isang wika ng tunay na pagmamahal at puso na muling nabuo. Ang maaring ituring na isang pagkabigo noon ay ngayon naging isa sa pinakamakapangyarihang kwento ng pagsisisi at bagong simula. Ang kanilang mga salmo, puno ng pananabik sa Diyos at paggalang, ay hindi lamang sumasalamin sa bigat ng pagkadapa, kundi pati na rin sa kagandahan ng pagkakasundo. Isa sa mga salmong iyon na ngayoy kilala ay nagsisimula sa mga salitang, "Parang usa na nananabik sa tubig, ganito nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos." Ang mga salitang iyon ay hindi lamang tula o hinaing, kundi isang tunay at malalim na pagkilala ng isang pusong hinubog sa disyerto at pinakain ng pag-asa ng pagkakasundo na natagpuan sa Diyos ang tunay na kagalingan. Ang mga anak ni Korah na naging mga musikero at mga ministro sa tabernakulo ay hindi lamang narinig ng mga pinuno kundi ng buong bayan. Ang kanilang mga awit, ngayon puno ng pagsamba at paggalang, ay hindi tungkol sa kapangyarihang pantao o ambisyong personal, kundi tungkol sa pagtitiwala at pag-ibig sa isang Diyos na nagpakita ng katarungan at habag. Hindi nakalimot ang alaala ng paghihimagsik, ngunit ito ay pinangalagaan hindi bilang pang-aasar, kundi bilang isang leksyon. Ang mga martilyadong insensaryo na ngayoy ginagamit sa gitnang altar ay naging isang pisikal at walang hanggang alaala. Ang bawat sakripisyong inalay doon ay paalala sa bayan. Banal ang Diyos at ang kanyang kaayusan ay hindi dapat hamunin. Ngunit sa paghabag din nito, sinasabi rin ng mga ito, ang mga bumabalik sa Diyos ng may pagsisisi at katapatan ay maaaring ibalik at pagalingin. Nang mapansin ni Moises ang pagbabagong ito sa bayan at sa mga anak ni Korah, tinipon niya ang mga matatanda at kinausap sila ng may karunungan. Sinabi niya na ang tunay na pagsunod ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga patakaran, kundi sa pagtupad sa tawag ng Diyos ng may buong puso. Paalala ni Moises
na ang henerasyong nakasaksi sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos ay kailangan ngayong turuan ang susunod na henerasyon ng may kababaang loob at paggalang, sapagkat ang tunay na pagsunod ay pinupukaw ng pag-ibig at paggalang sa Diyos, hindi ng takot lamang. Ang bayan ngayon ay mas maalam, ay nakinig ng mabuti. Ang mga kwento kung paano nagsimula ang paghihimagsik dahil sa mga bulong at kayabangan ng isang lalaki at kung paano pinangalagaan ng Diyos ang isang angkan para sa isang bagong layunin kahit sa kabila ng malaking pagkadapa, ay nagsimulang ikwento mula sa salin-salin ng henerasyon. Ang mga bata na ngayon ay may mas malalim na pag-unawa ay nagtatanong sa kanilang mga magulang tungkol sa mga pangyayaring humubog sa kanilang kasaysayan. Ang mga sagot na ibinibigay na may luha sa mga mata ay malinaw. Hinamon nila ang kabanalan ng Diyos. Lumipas ang mga taon at nagpatuloy ang paglalakbay ng Israel sa disyerto. Ang bayan, sa paglapit sa tabernakulo, ay hindi na ito sinasamba dahil sa mga yaman at kagandahan nito, kundi dahil sa lalim ng kahulugan nitong dala. Ang altar na ngayon ay may mga martilyadong insensaryo ay naging simbolo ng pagbabagong kaya ng Diyos. Nagsimulang magtipon ng bayan sa panalangin at pagmumuni-muni na kinikilala na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pribilehiyo kundi isang responsibilidad. Ang mga anak ni Korah na ngayon ay itinatag sa paglilingkod sa Diyos, ay patuloy na aktibo sa pagkanta, pagsamba at pagtuturo sa bayan. Sumulat sila ng mga salmo na hindi lamang tumatalakay sa pananabik sa Diyos, kundi pati na rin sa kagalakan ng pag-akbay sa kanyang presensya. Isa sa kanilang pinakakilalang awit ay nagsasabing, "Isang araw sa iyong mga bakuran ay higit kaysa sa libo sa iba pang lugar." Sino ang mag-aakala na ang mga salitang iyon ay magmumula sa angkan ng isang taong nangahas na hamunin ang kaayusan ng Diyos? Ang karanasang ito na binago ng biyaya ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanilang mga tinig. Ang mga anak ni Korah ay hindi kumakanta base sa mga teorya o pilosopiyang pantao, kundi base sa karanasan ng pagkilala sa bigat ng hindi wastong ambisyon at kalaunan sa ginhawa ng habag ng Diyos. Ang pangalan ni Korah na dati ay nauugnay sa paghihimagsik ay ngayoy naaalala sa pamamagitan ng kanyang angkan bilang simbolo ng pagsamba at pagbabalik loob. Ang nagsimula bilang isang hamon at paghuhukom ay muling binigyang kahulugan ng pagsisisi, papuri at bagong pagkakaugnay sa Diyos. Ganito ang likas na katangian ng banal na katarungan. Hindi nag-aalinlangan laban sa kayabangan ng tao, ngunit bukas at mapagbigay sa mga bumabalik sa kanya ng may tapat na puso. Ang kasaysayan ni Korah na malayo sa pagiging nakalimutan ay ipinapasa sa bawat henerasyon bilang isang makapangyarihang saksi na ang bawat paghihimagsik ay may mga bunga, ngunit ang bawat pagkadapa, kapag sinundan ng pagsisisi, ay maaring maging simula ng bago. Ang alaala ng Israel ay habang buhay na nabago dahil sa pangyayaring iyon. Ang altar na binalutan ng mga ipinagbabawal na insensaryo ay naging higit pa sa isang simbolo. Naging isang tinig ito na umaalingaw-ngaw sa karunungan ng Diyos. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay makatarungan, at ang Diyos ay mapagpapatuloy. Kung ang kwentong ito ay humipo sa iyong puso, at sa paraang iyon ay nasaksihan mo rin ang paghamon sa sariling mga pagpili, paghahanap ng layunin o pagharap sa mga bunga ng sariling mga gawain. Tandaan, ang kwento ni Korah ay hindi lamang tungkol sa paghuhukom. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa natin pagkatapos ng pagkadapa. Ang Diyos ay banal, ngunit siya rin ay mapagpatawad sa mga bumabalik sa Kanya ng may pusong nagbabalik loob. At ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ay naroon sa kampo? Magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na yumuko o babangon ka sa maling sandali? Mag-iwan ng iyong komento, ibahagi ang mensaheng ito at mag-subscribe upang patuloy na sumubaybay.
Dahil dito, ang bawat kwento ay isang paanyaya na tumawid lampas sa teksto at makita gamit ang mata ng kaluluwa. Hanggang sa muli sa susunod na kabanata at naway sumama sa iyo ang Diyos ng katotohanan sa bawat hakbang.